Ang boto ko ay no, hindi dahil perpekto si Congressman Barzaga, pero dahil questionable para sa akin na minadali natin itong desisyon dahil ngayong hapon lang natin nakuha ang committee report na ito at si Congressman Barzaga lang ang sinampahan ng kaso ng Committee on Ethics. O ito po mga kaibigan, pakinggan po natin itong talumpati ni Congressman Livestre, no? Kung saan sinita niya ang pagiging balat sibuyas ng Kongreso, no? Kung saan mas inuuna pa nila ang ganitong kaso kaysa imbestigahan yung mga kasamahan nila na kurakot, na nangungurakot ng bilyon-bilyong piso sa kaban ng bayan. Ang boto ko ay no, lalo na dahil inuuna natin ang kaso niya kaysa sa mga mas seryosong isyong kinakaharap ng isa sa mga kasamahan natin. Isang kapwa kong Batanggenyo na nandito ngayon na bumoto sa kaso ni Congressman Barzaga. Hindi ba nakakahiya maging miyembro ng Kongreso dahil parang naging normal na meron tayong isang kasamahan na inakusahan na nagbayad para sa mahigit 100 billion pesos ng mga kontrata sa DPWH? Para bang tinatanggap natin na normal lang magkaroon ng kasamahan na iniugnay sa pagnanakaw ng bilyong-bilyong piso na hindi iniimbestigahan na ng Committee on Ethics, Public Works o Infracom, samantalang inuunan natin ang kaso ni Congressman Barzaga, habang hindi man lang natin pinaglalaanan ng masusing atensyon ang mas mabigat na aligasyon, lumalabas na parang okay lang magnakaw sa Kongreso. Nakatala na sa kasaysayan na sa gitna ng matinding kontrobersiya sa korupsyon, ito ang inuna ng Kongreso at parang lang walang mali sa ginagawa ng isa sa ating kasamahan at tayo mismo ay ngayon sumisira sa imahe ng Kongreso. Mahiya naman tayo. Yun po tama dito si Congressman Livestre. Bakit inuuna itong mga post ni Barzaga? Dahil siguro, siyempre ang majority leader, si Sandro Marcos, nasaktan siguro si Charis, no? Nasaktan siguro si Charis noong kinumpronta siya ng painsulto ni Barzaga, no? Which is deserve naman talaga nilang mainsulto, no? Kaya hindi sila nagpapaimbestiga kasi sila mismo yung nangungurakot, no? Tulad na lang dito, may bagong issue kay Congressman Marcos ngayon na yung PCIG, no, Philippine Investigative Journalism, no? Nag-imbestiga sila sa mga flood control, mga insertions ni Marcos. Ngayon, si Sandro Marcos mapipilitang humarap sa ICI, no? Bakit hindi nila ito unahing imbestigahan? No, yung congressman ng CWS na nagbayad para sa kanya mapunta yung mga proyekto. Bakit hindi nila imbestigahan? No? Bakit iimbestigahan nila yung isang congressman na nagbo-voice out ng pangungurakot? No? Sinisita ang mga kurap. No, winawalang hiya ang mga kurap, which is deserve naman talaga nila. Ganyan ba kabalat sibuyas ang ating Kongreso ngayon? No? Tapos ito ay magiging president na sa mga susunod na panahon. So kung mayroong isang congressman, siya ay kinatawan eh. No, halimbawa, yung distrito na kinakatawan mo or yung party list na kinakatawan mo ay sawa na sa gobyerno, eh syempre ikaw yung kinatawa nila, no? Trabaho mo ngayong sitahin itong mga ganitong klaseng mga gawain. Ganito na ba kawalang hiya? Ganito na ba kaburak itong ating Kongreso?